Matapos ang nangyaring engkwentro ni Shin at Mafuyo ay ngayon i-review na natin ang chapter 143 and 144 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksi na natin ang mga sunod na eksena matapos ang pagdating ng chairman ng JAA na si Asaki na kung saan ay dito na magsisimula ang kalbaryo at gulo at marami pa talaga mga kaibigan na purong bakbakan. Kaya naman this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito sa konting flashback na sabi rito ni Uzuki na ang order ay mag-i-stick raw sa tabi ni Asaki na sa madaling salita kung i-challenge na raw ni Mafuyo at Toramaro ang order at mapapatay daw kaagad itong dalawa na si Toramaro at Mafuyo ay ang bomba raw na nasa katawan ng dalawa ay sasabog daw at magbibigay daw talaga ng damage sa order at kay Asaki mismo. Kaya sabi naman ni Carolina Reaper na nung nirecruit mo ang dalawang bata na yon nagtataka talaga ako noon sa kung anong iniisip mo sa mga panahong yon. So ito pala ang rason sa kung bakit nirecruit mo sila. Sagot naman ni Uzuki na kinakailangan daw kasi yon na gawin kasi wala naman daw lisensya sa JCC ang dalawa at di pa raw talaga nakapasok sa paaralan ng JCC. Kaya wala raw sa radar ng JAA ang dalawang to. Kaya masabi niyang mga perpektong pawn daw sina Toramaro at Mafuyo para sa kanilang plano. Tanong naman ni Haruma na paano kung mamamatay daw ang dalawa bago pa raw sila makalapit sa order. Sabi naman ni Gako na mga mahihina pa naman daw yon, in which ay sabi naman ni Uzuki na kaya kailangan daw i-train ni Gako ang dalawa kasi kung hindi ay di raw talaga sila aaksayan ng panahon ng order na patayin. Nasabi naman sa isipan ni Gaku na kainis naman. Matapos yan ay dito naman sa present ay sabi rito ni Shin na ginagamit lang daw si Mafuyo ni X. Sagot naman ni Mafuyo na ang tungkol ba raw ito sa bomba na nasa katawan niya. Wala naman daw siyang pake kung sasabog raw siya pagkatapos niyang mamatay. Sabi naman ni Shin na dagdag pa ni Mafuyo na ang mas importante raw dito ay nandirito raw siya para talunin ng isang order member. Kaya pwede ba raw tumigil na itong si Shin na humadlang sa kanya? Tanong naman ni Shin na bakit ba obsessed ka dyan sa order na yan? Sagot naman ni Mafuyo na labas ka na dyan. In which ito ko naman ni Shin na may pakialam ako kasi kung sinusuportahan mo si X ay alam mo ba kung gaano karami ang pwedeng mamatay dito? Bagay na nagpainis naman kay Mafuyo at nakita rito ni Shin ang thoughts ni Mafuyo na isang flashback kasama ang kuya nito na si Seba. Kaya sabi rito ni Shin kay Mafuyo na si Seba, nagalit naman dito si Mafuyo na sabing sinabi ko sa iyo na labas ka na dyan. Maya pa'y may napansin naman si Shin nang dumating na mga JAA members para hulihin sila kasi gumawa raw ang mga to ng komosyon dito sa loob na kung saan ay ililid na nga sila dito mga kaibigan patungong exit. Kung kaya tinignan naman ni Mafuyo si Shin at sinipa ang tiyan nito kaya sinabihan naman si Shin itong isa na hoy, tumayo ka nga ng maayos. Inatake naman ni Mafuyo ang lalaking humuli kay Shin sabay hinapakan pang ulo ni Shin mga kaibigan at tuluyan ng tumakbo. Sabi naman ni Shin na walang hiya kang bata ka, papatayin talaga kita. Maya pa'y pinin down naman si Shin nitong apat na sabi naman ni Shin habang nagcha-charge ng kanyang power dito sa kanyang glove na sabing bitawan niyo ko. Sabay dito niya inatake ang apat. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung hilig niyong manood ng mga movies, TV series, pati na sports, especially anime, well, ang lahat ng yan ay available sa isang platform o application mga kaibigan na tinatawag na YouCine. Isang app mga kaibigan na tsak na ma-entertain talaga kayo at makakapag-binge watch kayo. Kaya kung interesado kayo, ay i-click nyo na lang ang link na ilalagay ko dyan sa pinned comment mga kaibigan. Isang link tree po yan at pindutin nyo lang ang YouCine sabay i-download mga kaibigan. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Tapos yan ay dito naman sa iba pang hall mga kaibigan ay may kita si Asaki na tinitignan ng mga painting na sabing totoo pala na ang mahusay na assassin ay mahusay din palang artist. Sabi naman itong isa na masaya raw siya na nagustuhan raw ito ni Asaki na kung babalik pa raw ito pagkatapos itong exhibition ay masaya raw siyang magbibigay ng private tour dito kay Asaki sa loob ng museum. Sagot naman ni Asaki na ayaw niya raw nagigipit siya sa kanyang oras na mas prefer raw kasi niya na malaya siyang nakakapunta sa kung saan at malaya rin daw niya nakukuha ang kanyang gusto. Sagot naman ng lalaki na naiintindihan daw niya na ang mga personal collection daw nitong si Asaki ay umabot na raw sa libu-libong items. Na anong genre naman daw ang finofocus nito ngayon? Sagot naman ni Asaki na mahirap raw sabihin kasi wala naman daw talaga siyang naaalala sa kanyang mga nakolekta. Bagay na gumulat naman sa lalaki na sabi naman ni Asaki na na-enjoy raw niya ang mga karagdagang value sa may mga brand na items. Na ang pag-appreciate daw at pagbigay ng halaga sa isang basurang bagay na kagaya raw nito ay nagbibigay daw ng sense sa human history, sa achievements pati na sa kultura. Na mga bagay na yan ay di raw talaga nare-replicate o nagagaya ng mga hayop. Napatawa naman sa nervous itong lalaki na sabi pa ni Asaki habang hawak-hawak ang isang obra na speaking of ay sa tingin ba raw nitong lalaking to na maganda ba raw tingnan ng obra na ito sa loob ng kanyang bathroom office. Na nang nasabi yan ni Asaki ay dito naman sa isipan ni Nanagumo at Shishiba ay sabi nila na ayan na naman siya. Kaya sabi naman itong lalaki na ang hawak-hawak daw ngayon ni Asaki ay isa raw nationally designated cultural treasure. Kaya di raw ito for sale at saka nakaloan pa raw ito sa The Tate Britain. Kaya ay sana iwag raw itong hawakan ni Asaki. Maya pa'y may
ay tinawagan naman si Asaki na sabi ng kanyang kausap na opo, nakuha ko na po ang The Tate Britain. Kung kaya't kinuha na nila rito ang obra mga kaibigan na hawak-hawak ni Asaki kanina na sabing salamat Wataru. Ipadala mo na yan sa opisina ko. Nasabi naman ni Wataru na masusunod po. Di naman nakapagsalita itong lalaki dahil sa pagkagulat mga kaibigan o pagkabigla. Nasabi naman ni Asaki kay Wataru na also mukhang luma at marumi na raw tignan itong obra na to na ipaparestore din daw niya ito at ipaparepaint ang frame. Bakit na napagulat pa ng husto dito sa lalaki na sabing, Sir, ang obra niyan ay isang napaka-importanteng obra sa kasaysayan ng na nagsasalita pa lamang siya ay di naman siya pinansin ni Asaki na pangiting sabi kay Wataru na ha, di kasi pwede na basta-basta lang daw ilagay ang obra na yan sa kanyang opisina ng ganyan daw karumi. Kung kaya't di na lang nakapagsalita dito ng lalaki sa pagkagulat mga kaibigan at pinagpapawisan talaga siya sa takot. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na napaka-selfish daw nitong taong to na ginagawa lang daw nito ang kanyang gusto at gagawin daw talaga nito ang kahit na anumang bagay para lang ma-achieve ang goals nito. Yan daw ang chairman ng JAA na si Asaki. Ganyang klaseng tao ro ito. Maya-maya pa may nag-announce naman na sabing attention, i-report lang daw nila ang isang super lost child na may itim raw na buhok, may suot-suot na gas mask at naka-cargo pants na kung makikita raw nila ito o ang batang to ay pakiusap na dalhin daw kagad ang bata sa custody ngayon din. Na nang narinig ito ng lahat ng mga JAA members ay sabi nila na isang super lost child, isang code daw yan para sa isang delikado raw talagang bagay na isang banta na dapat ay puksain daw kaagad o i-deal kapag nakita na nila ito. Kaya sabi naman ni Shishiba na ito na. Pangiting sabi naman ni Nagumo na sige. Sabay dyan na nag-jack and po itong tatlo mga kaibigan na sabing gawin na natin ito. Balik dito kina Mafuyo, may kita naman na hinahabol pa rin siya ni Shin na sabing tumigil ka si Raulo. Sabi naman ni Mafuyo na umalis ka na nga. Sabay sumigaw ito na tulong. Hinahabol ako ngayon ng lalaki. Narinig naman dito ng ilang mga JAA member kaya dinagkit nila si Shin na inis ngayon na sabing bitawan niyo ako. Pumasok naman si Mafuyo sa elevator subalit may kamay na bigla namang bumukas sa pinto na si Shin pala na sa pilitang pinasok ang kanyang sarili na sabing sa wakas huli ka na. Subalit sa labas ng elevator ay habang papaklose ang elevator door mga kaibigan ay may kita itong si Usaragi na nakatayo lang at nakatingin sa kanila. Matapos niyan ay nang nag-close ng elevator door ay may kita na parang naalerto at pinagpapawisan ngayon si Mafuyo na sabi naman ni Shin na hoy, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Nasabi naman ni Mafuyo na ayan na siya. Bagay na nagpataka naman kay Shin na nang papababa ng elevator mga kaibigan ay may kita si Usaragi na tumalon na pala at nagland dito sa loob ni na Shin mga kaibigan at may kita rito na wala talagang emosyon si Usaragi habang si Shin ay gulat sa pagdating nito na sabi naman ng dalawa na itong babaeng to ay nasa order kaya umuna na umatake itong si Mafuyo mga kaibigan gamit ang kanyang blade na pareho namang naiwasan ni Shin at Usaragi. Nasabi naman ni Shin na hoy, sabi naman ni Mafuyo na kung takot kayo umalis ka na rito. Sabi naman ni Usaragi na grabe naman daw kalat ito. Magagalit daw talaga si Mr. Shishiba dito. Napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na ang babaeng to ay nasa order. Matapos niyan ay umikot naman si Mafuyo at nagpakawala ng isang sipa na sabing in terms daw sa lakas ay siya raw ang mas may advantage dito sa babae. Subalit sinanggalang ni Usaragi ang binti ni Mafuyo bagay na nagpainis kay Mafuyo na sabing hindi raw siya makagalaw. Sabi naman ni Usaragi na aalisin natin ang bagay na ito. Kung kaya dito na chin-up ni Usaragi ang paa ni Mafuyo na buti na lang ay nahubad pa ni Mafuyo ang kanyang sapatos nang nireceive siya dito ni Shin mula sa atake. Nasabi naman sa isipan ni Shin na kahit puputulin na sana raw nitong babaeng to ang paa ni Mafuyo kanina ay wala pa rin daw talaga siyang na-sense na puot o galit dito kay Usaragi. Na iniisip lang daw talaga nito na ang mga tao sa kanyang harap ay mga targets lamang na kailangang patayin o di kaya mga bagay na walang importansya sa kanya. Na ibang iba raw ang babaeng to sa ibang mga order member na nakamit niya. Na itong si Usaragi ay napaka-pure daw na di raw niya nababasa ang iniisip nito. Kaya sabi naman dito ni Shin na it's all or nothing na raw. Kaya sinabihan niya rito si Usaragi na teka muna, hindi kami makakaaway ng JAA. Makinig ka. Delikado ang taong to na patayin ngayon. Sabi naman ni Mafuyo na Shin, ano bang ginagawa mo? Tanong naman ni Usaragi na delikado? Sagot naman ni Shin na oo, kasi may itinanim daw na bomba si X sa katawan ng lalaking to. Na kung mamamatay daw ito ay sasabog raw ang bomba. Tanong naman ni Usaragi na kung mamamatay siya ay sasabog ito? Sagot naman ni Shin na oo. Nasabi naman sa isipan ni Shin na napaniwala ko na siya. Gumagana ang plano ko. Kaya sagot naman dito ni Usaragi na ganun ba? Subalit sa isipan pala ni Usaragi ay sabi niya na kung ganun, ipuputol-putulin ko na lang ang katawan ng batang to, pati na ang bomba nito. Nakakainis naman. Sabay dito na pinaikot ni Usaragi ang kanyang weapon na Bazzo at inatake ng dalawa na mabilis namang iniwasan ang atake subalit naputol naman ang cable ng elevator dahil sa ataking yon. Kaya ay papahulog na ito ngayon. Kaya na may habang di pa nga nakaapak sa sahig ang mga paa nitong tatlo, ay agara namang bumelo si Usaragi at sumugod na at sinuntok si Mafuyo dahil na tumagos sila sa labas at tumalsik dito si Mafuyo. May kita naman nitong magpamilya na nakatingin sa model ng city landscape na isang model mga kaibigan na kung saan nakatira raw ang mga assassin noon. Na nakakamangha raw kasi ni-recreate daw dito ang isang American city noong 1940s. Nakarating naman si Mafuyo dito mga kaibigan sa display na ito na agarang minintay ng kanyang balanse. At dito na ipinaliwanag sa pamamagitan ng isang flashback ang tungkol dito sa gas mask ni Mafuyo mga kaibigan na sabi ni Uzuki na may turbocharge daw ito
itong gas mask nitong si Mafio mga kaibigan na nagpapa-enhance sa cardiopulmonary system nitong si Mafio na nakapag-boost daw ng performance na kung i-activate daw niya ito ay magagawa na raw ni Mafio na makalaban sa isang order member kahit sa level ng isang order mga kaibigan. Pero dapat ay mag-ingat daw itong si Mafio kung i-activate niya ito na dapat ay ang iisipin daw ni Mafio sa tuwing i-activate niya ito ay mababawasan talaga ang kanyang lifespan. Maya-maya pa dito naman sa present ay may kita na nakatayo lang si Usaragi sa harapan ni Mafio na ngayon inactivate na ang kanyang gas mask mga kaibigan na sabing magiging walang saysay lang daw ang lahat kung mamamatay lang siya rito. Kaya dito na siya sumugod at linak naman yung Usaragi ang attack nito gamit ang kanyang buzzsaw. Kaya habang nasa mid-air si Mafio ay kumuha naman siya dito ng isang bagay na in-spray naman niya sa weapon ni Usaragi. Bagay na nagpataka naman kay Usaragi. Maya-maya pa napansin naman niya na parang huminto ang pag-ikot ng kanyang buzzsaw at kinalawang ito bigla. Nasabi naman ni Mafio na sa tingin mo ba nandito ako ngayon na hindi handa. Kaya dito na sinipa ni Usaragi si Mafio mga kaibigan na napasabing grabe kahit wala siyang armas. Pero di bali na lang daw kasi mas mabigat naman daw mga atake usipa ni Gaku. Sabay tumalon na ulit si Mafio upang saksakin itong si Usaragi gamit ang kanyang blade. Subalit dinak lang naman ni Usaragi ang blade mga kaibigan gamit ang kanyang braso kaya na-stuck ang blade nito kaya na may gumanti na lang si Mafio ng isang sipa na bahagyang na-block ni Usaragi ngunit diniin pa siya rito ni Mafio mga kaibigan at nagawa niya itong mapadiin sa may building landscape kaya napasabi rito si Mafio na kaya ko ito. Subalit may kita na kahit ang isang braso ni Usaragi ay nakadikit sa landscape na building na yan mga kaibigan ay gumawa pa rin ito ng isang suntok at kasama ang mga glass ay sinuntok niya ito at nagawa niyang masuntok mga kaibigan ang mukha ni Mafio na isang napakalakas na suntok na tumalsik talaga rito si Mafio at bilang yan nandi pa nga nakapag-land si Mafio ay sinundan pa ito ni Usaragi ng isa pang napakalakas na sipa na matapos niya na habang hinahanap ngayon ni Shin si Mafio ay laking gulat niya nang nakita niya si Usaragi na nakatayo lang at dinilaan ngayon ang kanyang sugat. Sabay may kita rito si Mafio na unti-unti nang nawawalan ng malay. Nasabi sa kanyang isipan na patawad kuya at inalala rito ni Mafio mga kaibigan ang kanyang kuya na si Seba. So grabe, ang tindi ng nangyaring laban mga kaibigan at patikim lang yan sa darating pa na matinding labanan. Kaya na may tutok lang kayo kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya na may kung nagustuhan yung video can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat mga kaibigan and see you guys again on my next video.